Minsan ang tukso hindi mo kailangang hanapin. Minsan kusa itong dumarating at mas masakit pa kung sa loob mismo ng bahay. Hello mga ka-Diskarte Chicks! Welcome back sa channel kung saan napag-uusapan natin ang mga totoong karanasan, relasyon at mga aral sa buhay at diskarte. Ngayong araw, may isang sulat na naman tayong natanggap mula sa isa sa ating mga taga-subaybay. Isang kwento ng tukso, pagsubok at mga desisyong mahirap balikan. Kaya kung ready ka na, pakinggan natin ang confession ni Mark, 40 years old mula sa Pasig. Confession number 6. Hello, Diskarte Chicks. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan ngayon. Tawagin nyo na lang po akong Mark, 40 anyos at nakatira sa Pasig. Confess ko lang po sarili kong experience at humihingi po ako ng advice sa mga makakarinig ng kwento ko. Tungkol po ito sa akin at sa hipag ko. Noong nakaraang taon, napilitan kaming makitira ng asawa ko sa bahay ng mga biyanan ko. Ilang buwan lang pumanaw na rin po sila. Ngayon, napagkasunduan namin ng asawa ko at ng kuya niya na huwag ibenta ang bahay. Malaki naman ang bahay at dalawa lang silang magkapatid. Kaya doon na rin kami tumira. May isa kaming anak ng asawa ko. Samantalang dalawa naman ang anak ni Kuya William at ng asawa niyang si Ate May. Magkakaedad halos ang mga bata, kaya magkasundo silang lahat. Si Kuya William ay nagtatrabaho sa isang malaking call center, habang si Ate May naman ay work from home. Ang asawa ko ay manager sa isang fast food chain. Dati akong nagtatrabaho sa construction. Pero nang mas gumanda ang trabaho ng asawa ko at madalas siyang may incentives, pinahinto na niya ako sa trabaho para ako na lang muna ang mag-asikaso sa bahay. Natuwa naman si Kuya dahil pati mga anak nila ay natutulungan kong alagaan. Pero doon ko rin hindi inaasahan na mas lalong magiging malapit kami ng hipag ko. Madalas kaming magkasama sa gawaing bahay, lalo na sa pagluluto at paglilinis. Hanggang sa dumating yung punto na naging komplikado ang lahat. Habang abala sa trabaho ang aming mga asawa, nagkaroon kami ng mga sandaling hindi dapat mangyari. Alam naming pareho na mali, pero paulit-ulit naming nagagawa dahil sa init ng tukso. Mahal ko pa rin naman ang asawa ko, pero aaminin ko, iba ang pakiramdam kapag kasama ko si ate. Sinusubukan ko na ring ayain ang asawa kong bumukod kami ng bahay para makaiwas. Pero ayaw niya. Kaya hanggang ngayon, nahihirapan akong itigil ang sitwasyon namin ni hipag. Ano po bang dapat kong gawin, Diskarte Chicks? Gusto kong itama pero parang hindi ko na alam kung paano. Okay. Salamat sa iyo, Mark, ha, sa tiwala at katapatan mo sa pagbabahagi ng iyong kwento. Hindi madali ang aminin ang ganitong sitwasyon, lalo na kung may halong guilt at emosyon. Pero ang unang hakbang palagi ay ang pag-amin sa pagkakamali. Kaya, saludo kami sa iyo dahil doon. Mga ka-Diskarte Chicks, maraming matututunan dito sa kwento ni Mark. Minsan ang tukso ay nagsisimula sa maliit na bagay. Pagiging komportable, pagiging malapit at madalas pagsasama. At bago mo namalayan, lumalalim na pala ang ugnayan na labas na sa tama. Mark, malinaw naman na alam mo na mali ang sitwasyon.
Ang kailangan mo ngayon ay disiplina at tapang na putulin ito kahit mahirap. Kasi habang pinapatagal mo, mas lalong sisira sa'yo. Hindi lang sa relasyon mo, kundi sa pagkatao mo. Kung hindi pumapayag ang asawa mong bumukod, pwede kang maghanap ng ibang paraan para lumayo o mabawasan ang oras nyo ni hipag. Halimbawa, maghanap ka ulit ng trabaho o kahit sideline para may focus ka at hindi ka lang nasa bahay. At higit sa lahat, harapin mo ng diretso ang asawa mo. Sabihin mong gusto mong ayusin ang relasyon nyo at muling buhay ng init nyong dalawa. Para naman sa mga nakaka-relate dito, tandaan nyo, ang tukso kahit masarap sa simula, kadalasan may kapalit na masakit sa huli. Mas piliin mong maging tapat kaysa maging panandali ang masaya. Ikaw ka-diskarte chicks, may kaparehong karanasan ka rin ba o may gusto kang ikwento? I-share mo yan sa ating email o sa comment section. Baka sa susunod kwento mo naman ang mabasa natin dito. Maraming salamat sa pakikinig at tandaan, ang tunay na diskarte ay marunong umiwas sa tukso. So, ayan mga ka-diskarte chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre, bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Jan Senpai from Tokyo, Romeo Potia ng Quezon, Gabalfin watching from Jeddah, Joji Kangayaw ng Samar, Fernando Parejo watching from Singapore, Marvin from Cardona, Rizal, James Rosanes watching from Alposo, Tagaytay, Cavite, at kay Greg Sala. Guys, maraming salamat po sa support at panonood mga ka-diskarte chicks. Dahil po sa inyo patuloy at lalo akong ginaganahan gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw sa lahat. Solid kayo! At para naman sa mga hindi pa na-shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-diskarte chicks at sabihin ko anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.